Ang tunog ng susi na sumalpok sa sahig ang unang narinig ni Aramay. Maliit na tunog iyon, ngunit sapat para maghatid ng kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi niya intensyon na umuwi ng maaga mula sa pagdalaw sa kanyang ina. Isang matinding pananakit ng ulo ang nagtulak sa kanya na magpaalam. Taimtim ang bahay, masyadong tahimik. Hindi ito ang karaniwang ingay na sasalubong sa kanya tuwing hapon. Si Dennis, ang kanyang asawa, ay dapat nasa trabaho pa. Ang katulong naman, si Manang Nena, ay umuwi sa probinsya para sa isang linggo. May mali. Napahawak siya sa kanyang sentido, pilit inalis ang tindi ng pulso ng sakit. Naglakad siya patungo sa sala, ang bawat hakbang ay parang bumabagal sa takbo ng oras. Ang kanyang bag ay nahulog sa sofa. Hindi niya ito pinansin. May kakaibang pagdududa ang bumulong sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ang pintuan ng master's bedroom ay bahagyang nakabukas, at may sumisilay na kakaibang liwanag mula sa loob. Hindi iyon ang ilaw mula sa lamparan na karaniwan nilang ginagamit. May kasamang mahinang tunog, parang bulungan, parang pagtawa. Kumalat ang lamig sa buong katawan ni Aramay, mula sa kanyang mga daliri sa paa hanggang sa bawat hibla ng kanyang buhok. Humakbang siya palapit, ang puso niya ay parang tambol na humahataw ng napakabilis. Hindi ito kaba. Higit pa ito sa kaba. Ito ay isang uri ng takot na hindi niya pa nararamdaman kailanman, isang takot na sumisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Nanginginig ang kanyang kamay nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang bangungot na mas malala pa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon. Ang kama nilang mag-asawa, ang kanilang santuwaryo, ay ginagawa ngayong entablado ng pagtataksil. Nakita niya si Dennis, ang kanyang asawa, na nasa bisig ng ibang babae. Hubad sila, walang bahid ng hiya, at ang halakhak ng babae ay umalingaw-ngaw sa silid. Si Bianca Corpus. Ang pangalan niya ay bumalik sa isip ni Aramay, kasabay ng alaala ng mga beses na nakita niya si Bianca sa opisina ni Dennis o sa mga event ng kumpanya. Ngunit hindi niya inisip na ganito kalalim ang koneksyon. Isang simpleng kilala lang, isang kasamahan sa trabaho. Ngayon, isang ahas na gumagapang sa kanyang sariling tahanan. Napaatras si Aramay, ang kanyang bibig ay nakatikom, walang tunog na lumabas. Ang sakit ay pumulupot sa kanyang dibdib, parang isang malaking bukol na hindi niya malunok. Parang may pumunit sa kanyang laman, sa kanyang pagkatao, sa kanyang buong mundo. Gumuho ang lahat ng pinaniwalaan niya. Ang pag-ibig. Ang tiwala. Ang sumpaan. Lies. All of it. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang malamig na apoy ang dahan-dahang nag-alab sa kanyang kalooban. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naglabas ng luha. Wala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, at may kakaibang kinang na nagpakita, isang refleksyon ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahan siyang umatras, walang ingay. Ang kanyang mga daliri ay otomatikong gumapang sa bulsa ng kanyang palda, at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang kamera. Ang screen ay nanginginig din, kasabay ng paghampas ng kanyang puso. Pinindot niya ang record. Ang bawat detalye, ang bawat halakhak, ang bawat kilos ng pagtataksil, lahat ay inire-record. Ito ang kanyang patunay. Ito ang kanyang armas. Naramdaman niya ang kakaibang kalmado, isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya nalulumbay. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang matinding pagnanais para sa hustisya, para sa paghihiganti. Pagkatapos ng ilang sandali, nang sigurado siyang nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya, ibinaba niya ang kanyang cellphone sa kanyang likuran. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang sarili. Dennis, ang mahina niyang tawag. Ngunit hindi niya inalis ang paningin kay Bianca. Hindi niya inalis ang kanyang titig. Napatigil si Dennis. Napatayo si Bianca. Nagmamadali silang kumuha ng damit, ang kanilang mga mata ay nagtatago ng takot. Si Dennis ang unang nagsalita, Aramay. Bakit ka nandito? Hindi niya sinagot ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Bianca. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay parang isang martilyo na bumabayo sa lupa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita. Nagsalita ang kanyang titig. Diretso siyang lumapit kay Bianca, na ngayon ay halos mapaiyak na sa takot. Huminto siya ilang pulgada mula dito.
Ang kanyang titig ay nakakapanindig balahibo, malamig at walang awa. Umalis ka sa bahay ko, ang kanyang tinig ay halos bulong lang, ngunit punong-puno ng galit na halos nararamdaman ni Bianca. Nanginginig si Bianca. Hindi ito humihingi ng tawad. Hindi ito nagpapaliwanag. Hindi na rin ito makatingin kay Aramay. Ang tanging nakikita niya ay ang purong galit sa mga mata ng babaeng pinagtaksilan. Aramay, pipakinggan mo ako, pilit na sabi ni Dennis na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Bianca, kalahating nakahawak dito. Ngunit hindi na siya pinansin ni Aramay. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Bianca. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng pagbabanta. Hindi ka na makakatulog ng mahimbing pagkatapos nito, Bianca, bulong niya. Ang mga salita ay tumagos sa hangin, nag-iwan ng lamig sa silid. Hindi mo inakala na mangyayari ito, hindi ba? Napasinghap si Bianca. Ang kanyang mukha ay namutla. Wala siyang nasabi. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto, halos hindi na nakapagbihis ng maayos. Naiwan si Aramay at Dennis. Muli, ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay mabigat, puno ng hindi nasabi. Aramay, pwede kitang ipaliwanag, pilit na sabi ni Dennis, ang kanyang tinig ay puno ng pagkataranta. Hinarap siya ni Aramay. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin sa galit. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang si Dennis, ang tao na pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking sumira sa kanya. Nire-record mo ba ako? Tanong ni Dennis, nakita niya ang cellphone sa kamay ni Aramay. Hindi sumagot si Aramay. Umiti lang siya. Ang kanyang ngiti ay hindi matamis. Hindi ito masaya. Ito ay ngiti ng isang tao na nakakita ng bagong layunin sa buhay, isang layunin na nabuo mula sa abo ng pagtataksil. Ito ay ngiti ng isang tao na handang labanan ang lahat. Tiningnan ni Aramay ang kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa cellphone. Ngayon, magsisimula ang laro, Dennis. At hindi ako ang talo. Ang umaga ay sumikat ng mayroong kakaibang pagkapresko, ngunit ang simoy ng hangin ay tila yelo sa balat ni Aramay. Hindi siya nakatulog. Ang mga imahe ng kagabi ay naglalaro pa rin sa kanyang isip, parang isang sirang pelikula. Ang mukha ni Dennis, ang pagmamadali ni Bianca, ang pait ng pagtataksil. Ngunit ang pighati ng kahapon ay napalitan na ngayon ng isang nagliliyab na apoy ng galit at desisyon. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Tahimik lang ang monitor, naghihintay, parang nakikipagsabuatan sa kanya. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig ngayon. Mayroon itong matatag na hangarin. Muli niyang pinanood ang video. Ang bawat eksena. Ang bawat halakhak. Ang bawat sandali ng kahihiyan. Walang tinanggal. Walang binago. Ito ang katotohanan at oras na para makita ng mundo. May ilang sandali siyang nagdalawang isip. Ito na ba talaga ang gusto niya? Ang sirain ang pangalan ng kanyang asawa. Ang wasakin ang reputasyon ng pamilya Reyes. Napaismid siya. Sila ang unang sumira. Sila ang nagwasak. Ang ginagawa niya ngayon ay ang pagpapakita ng kung ano sila. Ito ang kanilang bayad. In-upload niya ang video. Pagkatapos ay isinulat niya ang caption. Simple, direkta, ngunit punong-puno ng galit na hindi nasabi. Para sa lahat ng pinagkatiwalaan, minahal, at ipinagtanggol, ngunit pinagtaksilan. Hindi lahat ng ganda ay nasa panlabas. Ang loob ay minsan puro bulok. Kasama ang hashtags. #binyag sa taksil #karmaisreal #laya sa asawa. Pinindot niya ang C-post. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang labi. Hindi ito pagod. Ito ay isang uri ng lunas, tulad ng isang matagal ng pasanin na sa wakas ay nabitiwan. Ito ang kanyang pahayag. Hindi nagtagal. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimula ng dumami ang mga komento. Una, pagtataka. Pagkatapos, galit. Pagtuligsa. Si Dennis Reyes yan, di ba? Anak ng mayor. Naku, ang landi naman ng babaeng yan. Si Bianca Corpus, di ba? Buti nga sa kanila. Hindi porke mayaman, pwede nang mang-apak ng iba. Go at. Tama yan. Ilabas ang baho. Ang screen ay halos masunog sa bilis ng pagkalat.
Nag-trending. May mga nag-live. May mga nag-repost, hindi lang sa kanilang maliit na bayan ng poblasyon San Isidro, kundi sa buong bansa. Para siyang nakatayo sa isang burol, pinagmamasdan ang isang malaking sunog na unti-unting lumalaganap. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan. Wala siyang naramdamang pagdiriwang. Ang naramdaman niya ay isang nakakapangilabot na kapayapaan. Ito ang simula ng kanyang paglaya. Isang text message ang dumating. Mula kay Loida, ang kanyang matalik na kaibigan. Aramae, nakita ko ang post mo. Elne, sigurado ka ba dito? Nag-reply siya, maikli lang. Panahon na. Ang sumunod na araw ay puno ng kaguluhan. Si Dennis, na dating pinapangarap ng maraming kababaihan, ang lalaking may ngiting kayang bumighani sa lahat, ay naging sentro ng kahihiyan. Nabalitaan niya mula sa mga tsismosa sa palengke na hindi na makalabas ng opisina si Dennis. Ang mga empleyado ay bumubulong kapag dumadaan siya. Ang mga dati niyang kaibigan ay umiiwas. Ang mga koneksyon sa negosyo ng kanyang pamilya ay nagsisimula ng magkaroon ng problema. Ang kanyang pagiging ideal husband ay naging isang malaking joke. Napakayabang ni Dennis, akala niya hindi siya mahuhuli, bulong ng kapitbahay. Ngayon, pati negosyo ng nanay niya apektado. Narinig niya ang mga bulungan, at sa bawat bulong, lalo siyang nagiging matatag. Si Bianca Corpus, ang babaeng puno ng ganda at ambisyon, ay mas malala pa ang sinapit. Ang kanyang larawan ay kumalat kasama ng salitang mistress at homewrecker. Ang kanyang trabaho ay nawala. Ang kanyang pamilya, na dating ipinagmamalaki siya, ay tinalikuran siya para hindi madamay sa iskandalo. Umuwi daw sa probinsya si Bianca, sabi ni Loida habang umiinom sila ng kape sa bahay ni Aramay. Ayaw na raw siyang tanggapin ng magulang niya. Hindi na raw siya makahanap ng trabaho kahit saan. Parang sinumpa ang pangalan niya. Walang emosyon si Aramay. Hindi niya nararamdaman ang awa. Ang ginawa ni Bianca ay sadyang masama at ngayon, kinakain siya ng sarili niyang apoy. Mabuti naman, simple niyang sabi. Aramay, sabi ni Loida, puno ng paghanga ang kanyang tinig. Hindi ko akalain na kaya mong gawin yan. Nakakatakot ka. Ngumiti si Aramay. Ang takot ay naging lakas, Loida. Kinabukasan, lumakad siya sa opisina ng isang abogado. Hindi siya nag-iisa. Si Loida ay kasama niya, humahawak sa kanyang kamay, nagbibigay ng suporta. Ang abogado, si Attorney Castro, ay isang matandang lalaki na may seryosong mukha, ngunit may mabait na mata. Kilala siya sa poblasyon San Isidro sa kanyang reputasyon bilang isang matuwid at epektibong abogado. El Rey de los Reyes, panimula ni Attorney Castro, iniayos ang kanyang salamin. Nakita ko ang post ninyo. Napakalakas ng epekto nito. Nagulat ang buong bayan. Hindi ako nagbibiro, attorney, diretsong sabi ni Aramay. Gusto kong mag-file ng annulment o divorce. At gusto kong makuha ang lahat ng nararapat sa akin. Hindi lang ang aking dignidad, kundi pati na rin ang aking mga ari-arian. Nagkatinginan sila ni Loida. Mahigpit ang hawak ni Loida sa kamay niya. Alam ko, Lire de los Reyes, tugon ng abogado. Maging handa lang po tayo sa laban. Ang pamilya Reyes ay hindi basta-basta susuko. Malakas ang impluensya nila. Lalo na ang ina ni M. Reyes. Tumango si Aramay. Alam niya. Iyan ang inaasahan niya. Hayaan mo silang lumaban, attorney, sabi ni Aramay, ang kanyang tinig ay malamig. Hindi ako natatakot. Hindi na ako ang dating Aramay. Matapos ang isang oras na konsultasyon, lumabas sila ni Loida mula sa opisina ng abogado. Sa wakas, formal na niyang naihain ang kanyang petisyon para sa lyceum. Ang papel ay parang isang mabigat ngunit nakakapagpalaya na pasanin. Naglalakad sila sa kalye, ang mga mata ng mga tao ay nakasunod kay Aramay. Ang ilan ay may paghanga, ang iba ay may pagdududa, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na kausapin siya ng harapan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag. Ang pangalan sa screen ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Aling Rosario Reyes. Ang ina ni Dennis. Ang reyna ng pamilya Reyes. Ang babaeng may kapangyarihan at impluensya sa halos lahat ng aspeto ng poblasyon San Isidro. Napakagat siya sa kanyang labi. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig. Ito ang tunay na kalaban. Pinindot niya ang e-answer.
Aramay, ang tinig ni Aling Rosario ay matigas, puno ng lamig, at may kapangyarihang magpalamig ng bawat buto. Hindi ka pa tapos sa amin, Aramay. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang bawat sandali ng ginawa mo. Ang maliit na notebook na nasa kamay ni Aramay ay tila may sariling bigat. Hindi ito simpleng notebook. Sa bawat pahina, naroon ang patunay ng mas malalim na pagtataksil ni Dennis, isang pagtataksil na lumagpas sa emosyonal na sakit. Ano yan, Aramay? Tanong ni Loida, lumapit at sumilip sa balikat niya. Hindi ko alam, bulong ni Aramay, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga serye ng numero at mga pangalan na hindi niya kilala. Nakita ko lang to habang inaayos ko ang mga lumang papeles natin. Sinimulan nilang suriin ang notebook. Hindi ito diary. Mas mukha itong talaan ng mga transaksyon. May mga petsa, mga halaga, at mga initials o codenames. Tingnan mo to, Loida, sabi ni Aramay, itinuro ang isang entry. June 15. Luxury handbag, iye. 10,000 pesos. Para kanino kaya yan? Napakunot ang noo ni Loida. Iise. Hindi kaya si Bianca Corpus? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aramay. Iyon ang unang hinala. Ngunit nagpatuloy sila sa paghahanap. Habang nagpapatuloy sila, mas lalong nagiging maliwanag ang larawan. May mga trip to Boracay entries, Loida, patuloy ni Aramay, ang kanyang boses ay tila lumalamig. At apartment rent, iye. Ang nakalagay na tenant, iye, Corpus. Kinuha ni Loida ang cellphone at mabilis na nag-search. May nakita akong apartment sa Quezon City na nakapangalan kay Bianca Corpus. Hindi ito sa kanya. Sa pangalan ni Dennis Reyes nakapangalan ang deed of sale, Aramay. Napakalalim ng paghinga ni Aramay. Isang malaking bukol ang bumara sa kanyang lalamunan. Hindi lang pala basta ng bababae si Dennis. Pinupunduhan niya pa ang babaeng iyon gamit ang kanilang pera. Ang pera na akala niya ay para sa kanilang kinabukasan. Ang pera na pinaghirapan niya kasama si Dennis. At tingnan mo to, Loida, sabi ni Aramay, itinuro ang isa pang entry. Isang malaking halaga. Deposit to project na account. Hindi ko maalala na mayroong project na si Dennis. At investment eh. Sino o ano yan? Mas lalo silang nag-ukol ng oras sa pagsusuri. Nilabas din ni Aramay ang mga bank statements nila. Pinagtabi nila ang mga petsa at halaga. Ang mga pondo mula sa joint account nila, at maging ang bahagi ng kanyang mana mula sa yumaong ama, ay unti-unting lumalabas sa hindi maipaliwanag na paraan. May mga large withdrawals na hindi niya alam kung para saan. May mga transfers na ginawa sa mga account na hindi niya kilala. Ang pighati na dati ay dahil lang sa emosyonal na pagtataksil ay lumalalim. Hindi lang ang kanyang puso ang dinurog ni Dennis. Pati na rin ang kanilang pinansyal na seguridad. Ang kanyang tiwala sa financial future na binuo nila ay gumuho. Kailangan nating ipaalam ito kay Attorney Castro, sabi ni Loida, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi lang pala basta adulteryo ito. Mayroong financial fraud. Kinabukasan, bitbit nila ang notebook, ang mga bank statements, at ang iba pang mga ebidensya. Ipinaliwanag ni Aramay ang lahat kay Attorney Castro. Pinagmasdan ng abogado ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay naging maseryoso sa bawat pahinang tiningnan niya. El Rey de los Reyes, panimula ni Attorney Castro, iniayos ang kanyang salamin. Napakahalaga nito. Ito ay nagpapakita ng isang pattern ng financial manipulation. Ngunit hindi ito magiging madali. Bakit po, Attorney? Tanong ni Aramay. Ang pamilya Reyes ay napakayaman at mayroong mga koneksyon sa buong bayan. Malamang ay ginamit ni M. Reyes ang kanyang mga koneksyon para itago ang mga transaksyon na ito. Maaaring mayroon din silang mga shell companies o iba pang paraan para hindi agad matukoy ang mga beneficiary ng mga transaksyon. Maaaring pinaghalo-halo na niya ang kanyang personal na pera sa pondo ng kumpanya ng kanyang pamilya. Napakagatlabi si Aramay. Ito ang kanyang kinakatakutan. Ang pagiging komplikado ng laban na ito. Maaari po ba nating makuha ang mga perang iyan? Tanong ni Loida. Posible, ngunit matrabaho at mahaba ang proseso, paliwanag ni Attorney Castro. Kailangan nating kumuha ng forensic accountant para suriin ang lahat ng financial records. At ang pamilya Reyes, lalo na si Aling Rosario, ay gagawin ang lahat para itago ang mga ito. Pero malinaw po ang ebidensya, sabi ni Aramay, tinuro ang notebook. Narito ang lahat.
Ngunit kailangan nating patunayan na ang mga project loss o investment A ay konektado sa illegal na gawain o sa paggamit ng inyong shared assets. Kailangan natin ng mas malalim na paghukay. Ngunit ito ay nagpapalakas sa inyong kaso para sa Lyceum de los Reyes. Ito ay nagpapakita ng malicious intent at gross financial negligence. Pag-uwi ni Aramay, naramdaman niya ang matinding galit na bumubulwak sa kanya. Hindi lang si Dennis ang naging taksil sa kanilang pag-ibig. Siya rin ang naging mandaraya sa kanilang pera. Hindi na siya nag-alinlangan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Dennis. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang maramdaman ang kanyang reaksyon. Matagal bago sumagot si Dennis. "Oh, Aramay? Ano na naman?" Ang kanyang tinig ay may halong inis at pagkayamot. "Nakita ko ang notebook mo, Dennis," diretsong sabi ni Aramay, ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. "Ang mga project loss mo. Ang mga investment A, ang mga gastos mo para kay Bianca." Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Dennis sa kabilang linya. "Ano ba naman yan, Aramay? Wala kang karapatang manghimasok sa mga gamit ko." "Karapatan?" tanong ni Aramay, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Kinuha mo ang pera ko, Dennis. Ang mana ko. Ang mga savings natin. Ginasta mo para sa kalandian mo at sa mga transaksyon na hindi ko alam. Karapatan kong malaman kung ano ang nangyari sa pera ko. Huwag ka nang magpanggap na bawal ang mga ginawa ko, Aramay," sabi ni Dennis, tumatawa ng mapait. "Asawa kita. Kung anong akin, atin. Kung anong iyo, akin din, legal yan. Ang problema sa iyo, napakaganid mo. Naghihiganti ka lang." "Ganid?" Napakuyom ang kamao ni Aramay. "Sino sa atin ang ganid, Dennis? Sino ang nagnakaw ng pera, ng pag-asa, ng tiwala? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba magkasama tayo? Bakit mo kami nilubog?" "Wala kang alam, Aramay," sabi ni Dennis. "Malaki ang gastusin ko. Hindi ka nakakatulong. Kailangan kong gumawa ng paraan. At saka, matagal na tayong malamig. Ano pa bang aasahan mo? Malamig?" Halos sumabog ang galit ni Aramay. "Sino ang lumamig, Dennis? Ikaw. Ikaw ang nanloko. Ikaw ang nagtago. Ikaw ang nagwaldas ng pinaghirapan natin. Huwag ka nang magdrama, Aramay," sabi ni Dennis, puno ng pagkasuklam. "Sa korte na tayo mag-usap. Hindi mo makukuha ang gusto mo. Masyado kang ambisyosa. Ang akala mo, dahil may post ka, mananalo ka na. Nagkakamali ka." Pinatay ni Dennis ang tawag. Naiwan si Aramay na nanginginig sa galit. Ang mga salita ni Dennis ay parang lason na kumalat sa kanyang katawan. Walang pagsisisi. Walang pakiramdam. Ang purong kawalang hiyaan. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa annulment. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya sa lahat ng aspeto. Ang mga Reyes ay hindi lang sumira sa kanyang emosyonal na kalusugan. Sinira rin nila ang kanyang pinansyal na kinabukasan. Ilang linggo ang lumipas. Ang kaso ay umusad sa preliminary hearing. Si Aramay ay nakaupo sa loob ng courtroom, kasama si Attorney Castro at Loida. Si Dennis ay nakaupo sa kabilang panig kasama ang kanyang abogado at si Aling Rosario. Ang aircon sa silid ay parang hindi sapat para palamigin ang tensyon. Pinakinggan nila ang mga argumento. Ang abogado ni Aramay ay nagpresenta ng mga ebidensya ng pagtataksil ni Dennis. Ang abogado ni Dennis ay pilit na dinidepensahan ang kanyang kliyente, sinasabing walang basehan ang mga paratang. "Your Honor," sabi ng abogado ni Dennis, tumayo siya at lumakad patungo sa harap. "Ang aking kliyente, si Emer Dennis Reyes, ay buong puso at tapat na nagtrabaho para sa kanyang pamilya. Ang mga paratang ng financial misconduct ay walang basehan. Sa katunayan, ang nagdedemanda, si Ilrea Aramay de los Reyes, ay may sariling mga sikreto." Huminga ng malalim si Aramay. Alam niyang may gagawin silang paninira. Ngunit ano? Narito ang isang dokumento, patuloy ng abogado, hawak ang isang folder. Isang medical report. Ito ay nagpapatunay sa isang napakaimportanteng impormasyon tungkol kay Emrez de los Reyes. Inabot niya ang dokumento sa hukom. Tiningnan ito ng hukom, ang kanyang kilay ay nagtaka. "Ayon sa record na ito, Your Honor," sabi ng abogado ni Dennis,
tumingin direkta kay Aramay nang may ngiting mapanlinlang, si Aurea Aramay de los Reyes ay medically unable to conceive. Siya po ay infertile. Ang dahilan kung bakit si M. Reyes ay naghanap ng ibang babae ay dahil hindi siya mabigyan ng anak ni Aurea de los Reyes. At tinago niya ito sa aking kliyente sa loob ng maraming taon. Nanlaki ang mga mata ni Aramay. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ito ang pinakamasakit na suntok. Ang pinakamalalim na sugat. Ang kanyang lihim. Ang kanyang pinakamalaking pighati. Ginawa nilang sandata laban sa kanya. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito galit. Ito ay purong sakit. Ang kanyang dibdib ay sumikip, nahihirapan siyang huminga. Ang mga tao sa courtroom ay nagsimulang magbulungan. Ang mga flash ng kamera ng mga media ay kumikislap. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi siya baog. Nagkaroon siya ng anak. At dahil sa kanila, nawala yon. Si Kimrea Aramay de los Reyes ay medically unable to conceive. Siya po ay infertile. Ang dahilan kung bakit si M. Reyes ay naghanap ng ibang babae ay dahil hindi siya mabigyan ng anak ni Aurea de los Reyes. At tinago niya ito sa aking kliyente sa loob ng maraming taon. Ang mga salita ay umalinggaw sa courtroom, parang isang masakit na suntok sa sikmura ni Aramay. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang liwanag sa paligid ay biglang lumabo. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang kanyang mata ay lumabas sa abogado ni Dennis, pagkatapos ay kay Dennis mismo, na may nakakasuklam ng ngiti sa labi. Pagkatapos ay kay Aling Rosario, na nakatingin sa kanya ng may malamig na pagtatagumpay. Parang sinasabi ng kanilang mga mata, tingnan mo, Aramay. Ano na ngayon? Ito ang pinakamalalim na sugat. Ang lihim na matagal na niyang ibinaon sa pinakasulok ng kanyang kaluluwa. Ang sakit na pilit niyang tinago sa lahat. Ginawa nilang sandata laban sa kanya. Kinakaladkad nila ang pinakabanal na bahagi ng kanyang pagkatao sa harap ng lahat. Nararamdaman niya ang mga bulungan. Ang mga flash ng kamera. Ang mga tingin. Pity. Curiosity. Judgment. Lahat ng ito ay bumalot sa kanya, nagpaparamdam sa kanya ng pagkapahiya na hindi niya naranasan kailanman. Aurea de los Reyes, narinig niyang sabi ni Attorney Castro, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ayos lang po ba kayo? Hindi siya makasagot. Napahawak siya sa kanyang dibdib, na tila may nakadagan na malaking bato. Ang kanyang paningin ay lumabo sa mga luha na pilit niyang pinipigilan. Your Honor, hinihiling ko po ang isang maikling recess, mabilis na sabi ni Attorney Castro, nakita ang estado ng kanyang kliyente. Ang aking kliyente po ay tila hindi na kaya. Ang hukom ay pumayag. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Loida ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Aramay, umalis na tayo dito. Ngunit hindi siya makatayo. Parang nakalimutan ng kanyang mga binti kung paano gumalaw. Nag-isa siyang naramdaman sa gitna ng maraming tao, hubad at lantad sa kanilang mga mapanuring mata. Sa huli, inalalayan siya ni Loida at ni Attorney Castro palabas ng courtroom. Ang bawat hakbang ay tila isang milya. Ramdam niya ang pagdikit ng kanyang damit sa kanyang balat, ang init ng kanyang katawan sa lamig ng kanyang kaluluwa. Pagdating sa bahay, agad siyang dumiretso sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at nilok. Napakasakit. Napakasakit ng pag-angkin nilang baog siya. Pero mas masakit ang pag-alam na ginamit nila ang kanyang pinakamalaking kahinaan para saktan siya. Napaupo siya sa sahig sa tabi ng kama. Hindi na siya makapagpigil. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay umagos ng walang tigil. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng alaala. Isang paglalakbay sa klinika, isang maliit na larawan sa ultrasound screen. Ang pagdama ng maliit na tibok ng puso sa kanyang sinapupunan. Ang tuwa at pag-asa na naramdaman niya, isang pag-asa para sa isang kumpletong pamilya. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho, tulad ng isang panaginip na unti-unting lumabo. Nawala ang lahat. At ngayon, ginamit pa nila yon para durugin siya. Walang pagdududa, ito ang pinakamalaking saktan na nakuha niya. Mas masakit pa kaysa sa makita si Dennis na may ibang babae. Ang sugat na ito ay direkta sa kanyang pagkababae, sa kanyang kakayahang maging isang ina, sa kanyang pinakamalalim na pagnanais. Nakakuyom ang kanyang kamao. Hindi siya baog.
Nagkaroon siya ng anak. Pero bakit wala na ito? Ang alaala ay nagbalik, sariwa pa rin, parang nangyari kahapon. Ang bawat detalye, ang bawat sakit, ay muling humampas sa kanyang puso. Narinig niya ang katok sa pinto. Aramay! Buksan mo ito. Si Loida to. Hindi siya sumagot. Ngunit patuloy na kumakatok si Loida, puno ng pag-aalala. Sa huli, humina ang kanyang paglaban. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Loida na may mukhang puno ng lungkot. Walang salita, niyakap siya ni Loida ng mahigpit. Doon, sa bisig ng kanyang kaibigan, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat hikbi ay parang pag-alis ng isang matagal nang pinigilang sakit. Hindi ako baog, Loida, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi nila. Hinaplos ni Loida ang kanyang likod. Alam ko, Aramay. Alam ko. Nasaan ba sila? Bakit nila nagawa sa'yo ito? Niyaya siya ni Loida na umupo sa kama. Inabutan siya ng tubig. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula. Matagal na nilang gusto akong saktan, Loida, sabi ni Aramay, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Lalo na si Aling Rosario. Hindi niya ako gusto para kay Dennis. Simulat sa pool. Ang isip ni Aramay ay bumalik sa mga nakaraang taon. Sa simula ng kanyang kasal kay Dennis. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang fairy tale na nabasa niya sa lumang libro. Si Dennis ay napakabait, napakamaalalahanin, at pinaniwalaan niya na ito na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Ibinigay niya ang lahat ng tiwala at pagmamahal. Ngunit ang fairy tale na iyon ay mayroong anino. Ang anino ni Aling Rosario. Naalala mo, Loida, nagsimulang magkwento si Aramay, ang kanyang tinig ay tila lumalayo, nalalanta sa nakaraan. Tuwing may pagtitipon ng pamilya Reyes, palagi niya akong iniinsulto. Hindi direktang insulto, pero ramdam mo. Aramay, hindi ka ba marunong magluto ng adobo ng mga Reyes? O ang trabaho mo, hindi ba masyadong mababa para sa asawa ng anak ko? Napabuntong hininga si Aramay. Palagi niya akong pinaparamdam na hindi ako karapat-dapat kay Dennis. Na hindi ako sapat. Ang pinakaimportante sa kanya ay ang pangalan, ang yaman, ang reputasyon. At sa kanyang paningin, ako, si Aramay na mula sa simpleng pamilya, ay isang mansa sa perpektong imahe ng kanilang pamilya. Hindi lang iyon. May mga pagkakataon na sinasabi ni Aling Rosario, sa harapan ni Dennis, anak, kailangan mo ng tagapagmana. Ang pangalan natin, kailangan may magpatuloy. At pagkatapos ay titingnan niya si Aramay nang may mapanuring mata, na tila may kakulangan si Aramay. Pero, alam mo ba, Loida? Kahit na ganun siya, hindi ko pa rin siya hinayaang makapasok sa isip ko. Mahal ko si Dennis. At ang pagmamahal na yon ang naging panangga ko. Akala ko, sapat na yon. Napakagatlabi si Aramay. Ang sakit ng nakaraan ay muling bumabalik. Ang sakit na pilit niyang tinatabunan ng mga masayang alaala, ngunit ngayon ay bumabalik na parang baha. At pagkatapos, patuloy niya, dumating ang pinakamagandang balita sa buhay ko. Hindi ko inasahan. Nalaman kong buntis ako. Biglang lumiwanag ang mukha ni Aramay sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang maikling sandali ng alaala ng purong kaligayahan. Hindi ko yon inaasahan. Ang saya-saya ko, Loida. Parang lahat ng sakit, lahat ng pag-insulto ni Aling Rosario ay nawala. Magiging isang ina ako. Hinawakan niya ang kamay ni Loida. Napakasaya ko noon. At si Dennis noong una, masaya rin siya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi niyang ito na ang magpapabuo sa aming pamilya. Ngunit ang kinang sa mata ni Aramay ay agad nawala, napalitan muli ng pighati. Pero ngumiti siya ng mapait. Ang kagalakan ay hindi nagtagal. Hindi man lang umabot ng 3 buwan. Bumalik ang alaala. Ang mga araw na unti-unting lumalamig ang pakikitungo ni Dennis. Ang kanyang pagiging abala sa trabaho. Ang kanyang pagiging wala tuwing gabi. Ang mga gabi na mag-isa si Aramay sa bahay, nakaupo sa sala, naghihintay, nag-aalala. Palagi siyang late umuwi, Loida. Palagi siyang may business trip. Pakiramdam ko, nag-iisa lang ako sa pagbubuntis na yon. Kahit na sinasabi niya na masaya siya, hindi ko maramdaman. Parang mas excited pa siya sa mga kaibigan niya, sa mga bagong investment niya, kaysa sa magiging anak namin. At si Aling Rosario, tanong ni Loida.
Ayaw niya raw akong ma-stress, sabi ni Aramay. Kaya huwag ko na raw siyang abalahin sa mga simpleng bagay. Kung ano raw ang kailangan ko, kay Dennis ko na lang sabihin. Pero si Dennis palagi siyang wala. Pakiramdam ko, naiiwan ako sa ere. Isang gabi, matapos ang isang matinding pagtatalo nila ni Dennis tungkol sa kanyang pagiging wala sa bahay, at ang pagmamadali nito sa pag-alis para sa isang emergency meeting, naramdaman ni Aramay ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Ang kirot na hindi karaniwan. Ang kirot na may dalang takot. Mag-isa siya noon. Pilit niyang tinawagan si Dennis pero hindi sumasagot. Nag-aalala siya. Hindi niya alam ang gagawin. Ang sakit ay lalong lumakas. Kasabay nito, ang takot ay lalong lumaki. Sa loob ng ospital, ang mga mukha ng doktor at nurse ay malungkot. "I'm sorry, Lyra Reyes," sabi ng doktor. "We lost the baby." Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang liwanag ng pag-asa ay biglang nawala. Ang kanyang puso ay parang pinunit sa dalawa. Ang kanyang pangarap na maging isang ina, ang kanyang pag-asa para sa isang kumpletong pamilya, lahat ay naglaho sa isang iglap. Hindi niya kailanman nasabi kay Dennis kung gaano kasakit. Hindi niya kailanman nasabi kay Aling Rosario kung gaano kasakit ang mga salita nila na nagdulot ng stress sa kanya. Pilit niyang itinago ang lahat. Pilit niyang pinaniwalaan na ayos lang ang lahat. "Hindi ko na nakita si Dennis agad pagkatapos noon," sabi ni Aramay, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. "Nasa business trip pa raw siya. Si Loida ang kasama ko. Ikaw ang nagdala sa akin sa ospital. Ikaw ang nag-alaga sa akin." Niyakap ulit ni Loida si Aramay. "Andito lang ako, Aramay. Alam kong masakit." At ngayon, sabi ni Aramay, ang kanyang tinig ay tumaas, puno ng galit na hindi nasabi. "Ngayon, ginagamit nila ang sakit na yon laban sa akin. Sinasabi nilang baog ako. Na ako ang dahilan kung bakit naghanap ng iba si Dennis. Na ako ang may kasalanan." Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha at galit. "Napakawalang hiya nila. Dahil sa kanila, nawala ang anak ko. At ngayon, ako pa ang sinisisi. Nakuha pa nilang sirain ang pagkatao ko sa harap ng lahat." Hinawakan ni Aramay ang kamay ni Loida, ang kanyang pagkuyom ay napakahigpit. "Hindi ako baog, Loida. May anak ako noon. At dahil sa kanilang kapabayaan, sa kanilang pagpaparamdam na wala akong halaga, nawala siya." Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng luha, ngunit sa ilalim nito, may isang nagliliyab na apoy ng determinasyon. Hindi na ito luha ng pagkapahiya. Ito ay luha ng galit. "Kailangan nilang malaman ang totoo, Loida," sabi ni Aramay, ang kanyang tinig ay matatag ngayon, puno ng isang bagong lakas. "Hindi lang para sa sarili ko. Para sa anak ko. Para sa nawala kong pangarap. Panahon na para malaman ng lahat ang kanilang tunay na pagkatao. Hindi ako baog, Loida. May anak ako noon. At dahil sa kanilang kapabayaan, sa kanilang pagpaparamdam na wala akong halaga, nawala siya." Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa tahimik na silid. Ang pagpatak ng luha ni Aramay sa kanyang pisngi ay tila tunog ng maliliit na bato na nahuhulog sa malalim na balon. Sa loob ng ilang sandali, nanatili siyang nakayakap kay Loida, ang kanyang puso ay puno ng sakit at matinding galit. Ngunit sa gitna ng matinding emosyon, may isang bagong apoy na nag-alab sa kanya. Hindi na ito luha ng pagkapahiya o kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng matinding pagtutol. Ng paglaban. Humiwalay siya kay Loida, ang kanyang mga mata ay namamaga ngunit may matatag na tingin. "Kailangan nilang malaman ang totoo, Loida. Hindi lang para sa sarili ko. Para sa anak ko. Para sa nawala kong pangarap. Panahon na para malaman ng lahat ang kanilang tunay na pagkatao." Nagkatinginan sila ni Loida. Walang salita, alam ni Loida kung ano ang ibig sabihin ni Aramay. Ito ang kanyang oras para lumaban, hindi lang para sa Lyceum, kundi para sa katarungan para sa kanyang nawalang anak. Kinabukasan, maaga pa, nagtungo sila sa bahay ni Attorney Castro. Dala-dala ni Aramay ang isang lumang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay ang mga alaala ng isang pangarap na hindi natupad. "Attorney," panimula ni Aramay, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, kahit na ang sakit ay ramdam pa rin sa kanyang bawat hininga. "Mayroon akong kailangan mong makita." Iniabot niya ang kahon. Dahan-dahan itong binuksan ni Attorney Castro.
Sa loob ay may mga lumang resibo mula sa ospital, medical reports mula sa isang kilalang OB-GYN, at isang maliit na sobre na may larawan. Kinuha ni Aramay ang larawan. Ito ay isang ultrasound image, malabo, ngunit malinaw pa rin ang maliit na figura ng isang sanggol, may kakaibang kinang sa gitna ng itim na background. Isang maliit na butil ng buhay na minsan ay nasa kanyang sinapupunan. Nalaman kong buntis ako, nagsimulang magkwento si Aramay, ang kanyang mga mata ay nanatili sa larawan. Ilang buwan pa lang kami ni Dennis noon. Napakasaya ko. Nagsimula na akong magplano para sa aming kinabukasan. Pero huminga siya ng malalim. Pero hindi ko naramdaman ang suporta ni Dennis. Palagi siyang abala. Palagi siyang wala. Ang mga sumbat ni Aling Rosario tungkol sa aking pinagmulan, ang kanyang pagdidikta na kailangan kong maging isang perpektong asawa ng isang Reyes, ang lahat ng iyon ay nagdulot ng matinding stress sa akin. Ang kanyang tinig ay naging mas malungkot. Isang gabi, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo namin ni Dennis, dahil hindi siya umuwi, at alam kong may importanteng meeting siya, pero hindi man lang niya ako inalala, biglang sumakit ang tiyan ko. Mag-isa lang ako noon sa bahay. Sinubukan kong tawagan si Dennis, pero hindi siya sumasagot. Takot na takot ako, attorney. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong pumunta sa ospital, pero parang nawalan ako ng lakas. Nakita ni Loida ang sakit sa mata ni Aramay at hinawakan ang kamay nito. Sa huli, patuloy ni Aramay, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng nakaraan. Kinabukasan, si Loida ang nakakita sa akin. Dinala niya ako sa ospital. Pero huli na ang lahat. Nawala ang anak ko. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit ngayon, may halong galit at determinasyon ang mga ito. Dahil sa kapabayaan niya, sa pagiging abala niya, sa pagiging walang pakialam niya na wala ang anak ko. At ngayon, ginagamit nila yon laban sa akin. Sinasabi nilang baog ako. Sinasabi nilang ako ang may kasalanan. Tinapik ni Attorney Castro ang balikat ni Aramay. Elrea de los Reyes, ito ay napakahalaga. Napakalakas na ebidensya. Ito ay magpapawalang saysay sa kanilang paninira. Ito ang magpapabago sa buong takbo ng kaso. Gusto kong ilabas ito sa korte, attorney, sabi ni Aramay, ang kanyang mga mata ay nakatingin direkta kay Attorney Castro. Gusto kong malaman ng lahat ang tunay na nangyari. Gusto kong makita nila kung sino talaga ang may kasalanan sa likod ng lahat. Nag-aalangan si Attorney Castro. Elrea de los Reyes, alam kong masakit ito. Pero kapag inilabas natin ito sa publiko, magiging mas masakit ito para sa'yo. Maraming tanong. Maraming haka-haka. Sigurado ka ba? Kailangan ko nang gawin ito, attorney, matatag na sabi ni Aramay. Ito ang paraan para mahanap ko ang kapayapaan. Ito ang paraan para mabigyan ng hustisya ang anak ko. At para malaman ng lahat kung gaano kawalang hiya ang pamilya Reyes. At sa wakas, dumating ang araw. Ang preliminary hearing ay nagpatuloy. Ang courtroom ay puno ng mga media, mga ordinaryong tao na narinig ang iskandalo, at syempre, ang pamilya Reyes. Nagsimula ang pagdinig sa pagpapatuloy ng mga argumento tungkol sa akusasyon ng infertility ni Aramay. Ang abogado ni Dennis ay tiwala, ipinapakita ang medical report na kanilang nakuha. Your Honor, ang ebidensya ay malinaw. Si Elrea de los Reyes ay hindi makabigay ng anak kay M. Reyes. Ito ang ugat ng problema ng kanilang pagsasama. Sa sandaling yon, tumayo si Attorney Castro. Your Honor, sabi ni Attorney Castro, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ang aming panig ay may kailangan ding ibunyad. Ang akusasyon na si Elrea de los Reyes ay infertile ay isang malaking kasinungalingan at isang walang awang paninira. Nagulantang ang courtroom. Si Dennis, si Bianca, at lalo na si Aling Rosario, ay nagkatinginan, nagtataka. Hinihiling po namin na magbigay ng pahayag si Elrea Aramay de los Reyes upang linawin ang katotohanan, sabi ni Attorney Castro. Sumang-ayon ang hukom. Dahan-dahan tumayo si Aramay. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa testigo stand ay mabigat, ngunit puno ng matinding tapang. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Tiningnan niya si Dennis. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagtataka. Pagkatapos kay Bianca na may takot sa kanyang mga mata. At sa wakas kay Aling Rosario na may pagkasuklam sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim.
Your Honor, panimula niya, ang kanyang tinig ay nanginginig noong una, ngunit lalong lumakas sa bawat salita. Ang sinasabi po nilang ako ay baog ay isang malaking kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Narinig ko po ang mga akusasyon nila. Ang sakit po. Dahil ang katotohanan po ay, nagbuntis po ako. Parang may humampas na kidlat sa courtroom. Nanlaki ang mga mata ni Dennis. Nagulat si Bianca. At si Aling Rosario, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Opo, Your Honor, patuloy ni Aramay, ang kanyang tinig ay nag-umpisa ng pumutok sa emosyon. Nagbuntis po ako sa anak namin ni Dennis. Maraming taon na po ang nakalipas. Doon, nagsimula siyang magkwento. Isinalaysay niya ang lahat. Ang saya ng pagkaalam niyang buntis siya. Ang unti-unting pagiging abala ni Dennis, ang kanyang pagiging wala sa tabi niya. Ang mga hindi direktang pag-insulto ni Aling Rosario. Ang stress na kanyang dinanas. At isang gabi po, ang kanyang tinig ay lumabas na parang hikbi. Pagkatapos ng matinding pagtatalo namin ni Dennis, umalis po siya. Hindi na po siya bumalik. Mag-isa po akong naramdaman ang matinding sakit. Mag-isa po akong nag-alala. At mag-isa ko pong nalaman kinabukasan na nawala na po ang anak ko. Ang kanyang mga luha ay bumuhos muli, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa mukha ng bawat isa sa courtroom. Nasa akin po ang mga medical records. Ang ultrasound. Ang lahat ng patunay na ako po ay nagbuntis. At nawala po ang anak ko hindi dahil sa pagiging baog ko, kundi dahil sa stress at kapabayaan ng asawa ko. At sa paninira ng kanyang ina. Ibinigay ni Attorney Castro sa hukom ang folder ng mga dokumento ni Aramay. Tiningnan nito ng hukom, ang kanyang mukha ay naging seryoso at may pagkaawa. Ang courtroom ay nabalot sa kabuluhan. Ang mga bulungan ay naging malakas na pagbulalas. Ang mga flash ng kamera ay tuloy-tuloy. Si Dennis ay nakatulala, hindi makapaniwala. Si Bianca ay napayuko, parang nahihiya sa nangyayari. Ngunit ang reaksyon ni Aling Rosario ang pinakamalala. Ang kanyang mukha ay nagulantang. Mula sa pagiging maputla, ito ay namula sa galit. Kasinungalingan. Wala kang karapatang sabihin yan. Sino ka para sirain ang pangalan namin? Sigaw ni Aling Rosario, na halos tumayo sa kanyang upuan, ang kanyang tinig ay puno ng galit na galit. Hindi totoo yan. Isa kang manloloko. Order. Order in the court, sigaw ng hukom, hinahampas ang gavel. Ngunit huli na. Ang bomba ay sumabog na. Ang totoo ay nabunyag na. Naramdaman ni Aramay ang matinding sakit na muling dumapo sa kanya, ngunit kasabay nito, may kakaibang pakiramdam ng paglaya. Ang lihim na matagal niyang kinimkim ay sa wakas ay nabunyag. Nanginginig siya, ngunit hindi na sa takot, kundi sa emosyon na matagal na niyang pinigilan. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga daliri ay nakakuyom ng mahigpit. Pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang kumuyom na kamao. Ito ay luha ng sakit, ngunit ito rin ay luha ng kapayapaan. Sa wakas, ang kanyang anak ay nabigyan ng boses. Ang tunog ng gavel na humampas sa mesa ng hukom ay tila isang huling hantungan. Ang courtroom ay nagulantang sa pagbubunyag. Ang sakit ay nanatili sa dibdib ni Aramay, ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Sa wakas, ang kanyang anak ay nabigyan ng boses. Ang katotohanan ay lumabas. Sa labas ng courtroom, sinalubong sila ni Aramay at Loida ng mga flash ng kamera at mga tanong ng mga reporter. Ngunit ngayon, iba na ang tono. Hindi na sila mapanira. Ngayon, puno na sila ng pagkaawa at galit para sa pamilya Reyes. El Rey de los Reyes, ano po ang masasabi niyo sa reaksyon ng mga Reyes? Nagplano po ba talaga sila na sirain ang pangalan niyo? May plano po ba kayong ipagpatuloy ang kaso laban sa kanila, lalo na sa mga akusasyon nyo sa sementeryo ng anak ninyo? Hinawakan ni Attorney Castro ang kanyang braso, tinulungan siyang makalusot sa mga reporters. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagtatagumpay. Alam nilang nanalo sila sa laban ng opinyon ng publiko. Kinabukasan, ang buong poblasyon San Isidro, at maging ang buong bansa, ay nabalot sa isang malaking kaguluhan. Ang bawat balita sa telebisyon, radyo, at social media ay nakatuon sa isang bagay, ang brutal na paninira ng pamilya Reyes kay Aramay at ang kanilang kasinungalingan tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang mga larawan ng ultrasound at ang emosyonal na salaysay ni Aramay ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo.
Ang kadiliman sa likod ng yaman, Pamilya Reyes, bumabagsak. Hindi baog, ang kahihiyan ng mga Reyes, na bunyag. Ang kalupitan ng mga mayayaman, isang babae, ginawang tuntungaan. Ang mga salitang ito ay pumuno sa mga pahina ng dyaryo at mga feed ng social media. Napakagatlabi si Aramay habang pinapanood niya ang balita sa telebisyon. Si Dennis, na dati ay laging nakangiti at may tiwala sa sarili, ay lumabas sa screen, ang kanyang mukha ay halatang gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Bianca Corpus, na dating gumagala ng may pagmamalaki, ay lumabas din sa balita, nakatakip ang mukha sa pagkapahiya. May mga report na lumabas na siya ay pinagbabantaan at hinaharas sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng e-homewrecker at sinungaling. At si Aling Rosario Reyes. Ang kanyang mukha, na dating puno ng kapangyarihan at pagmamataas, ay naging guwang, puno ng galit at pagkagulat. Ang kanyang mga pahayag sa media ay tila pilit at hindi pinaniniwalaan. Ang kanyang boses, na dati ay may otoridad, ay tila nanginginig sa pagtatangka niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Your Honor, ang aking kliyente po ay biktima ng paninira. Si Imra de los Reyes po ay. Narinig ni Aramay ang mga pira-pirasong salita ni Aling Rosario sa isang interview, ngunit agad itong pinutol ng reporter. Pero, Lilrea Reyes, paano po ang medical records at ang paglalahad ni Ilrea de los Reyes na nagkaroon po siya ng miscarriage na iniugnay niya sa inyong anak? Ang reporter ay hindi nagpatinad. Walang sagot si Aling Rosario. Hindi na lang ang pribadong buhay nila ang naapektuhan. Ang kanilang negosyo. Nagsimulang lumabas ang mga balita tungkol sa mga malalaking kumpanya na nagkansela ng kontrata sa kumpanya ng mga Reyes. Ang mga dating kasosyo ay nag-urong ng kanilang suporta. Ang mga empleyado ay nagsisimula ng magbitiw dahil sa kahihiyan at kawalan ng tiwala sa pamunuan. Mula sa balita, unti-unting lumulubog ang kampanya ng mga Reyes, Aramay, sabi ni Loida, habang nakatutok sila sa telebisyon. Ang kanilang mga stock ay bumabagsak. Ang mga customer ay nagrarally laban sa kanila. Parang tinatayuan sila ng sari-sariling protesta sa bawat branch ng kanilang negosyo. Si Dennis ay sinibak na raw bilang CE, dagdag ni Loida. Inilagay raw ng board ang pinsan ni Aling Rosario para pansamantalang mamahala. Pero mukhang malabo na silang makabangon. Nakaramdam si Aramay ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito pagdiriwang. Hindi rin ito paghihiganti. Mas mukha itong pagtatapos ng isang malaking paghihirap. Ang katarungan ay dahan-dahang gumagapang. Sa halip na maging masaya sa pagbagsak ng mga Reyes, naramdaman ni Aramay ang isang katahimikan. Ang pighati ay naroon pa rin, lalo na para sa kanyang nawalang anak. Ngunit ngayon may kasama ng pag-asa. Ang kanyang cellphone ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Hindi na mga banta o paninira ang dumarating. Ngayon, libu-libong mensahe ng suporta mula sa mga hindi kilalang tao ang natatanggap niya. Linda Aramay, idolo ko po kayo. Kayo po ang inspirasyon ng mga kababaihan. Salamat po sa pagiging matapang. Narinig na po namin ang inyong kwento. Kami po ang inyong kakampi. Hindi po kayo nag-iisa. Laban po tayo. Ang mga mensaheng ito ay nagpainit sa kanyang puso. Ang pagkapahiya na naramdaman niya sa courtroom ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Marami ang nasa likod niya. Dumalo siya sa ilang mga panayam sa paanyaya ni Attorney Castro. Ngunit hindi niya ginamit ang platform para saktan palalo ang mga Reyes. Ginawa niya ito para magbigay ng lakas sa ibang kababaihan. Ang bawat isa po sa atin ay mayroong sariling laban, sabi niya sa isang radio interview, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit matatag. Pero hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat manatiling tahimik. May karapatan po tayo sa katotohanan. At sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang kanyang pahayag ay naging viral. Nagbigay ito ng pag-asa sa marami. Mula sa pagiging biktima, unti-unti siyang nagiging simbolo ng lakas at pagbabalik loob. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nakaupo si Aramay sa sala, umiinom ng mainit na kape. Pinapanood niya ang patak ng ulan sa bintana, at ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila nakakapagpagaan ng kanyang isip. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong kapayapaan. Biglang nagring ang kanyang landline. Ito ay isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan siyang sagutin. Sa huli, pinindot niya ang answer.
Hello. Ang boses sa kabilang linya ay mababa, tila binago para hindi makilala. Boses ng lalaki. El Rey de los Reyes, panimula ng tinig. Hindi ko po kayo kilala ng personal, pero humahanga po ako sa tapang nyo. Tahimik lang si Aramae, nakikinig. May impormasyon po ako tungkol sa mga Reyes. Lalo na kay Emar Dennis Reyes at sa kanyang ina. Napakunot ang noo ni Aramae. Ano na naman ito? Hindi lang po ang mga personal na assets ninyo ang ginamit nila para sa kanilang kalokohan. May mas malaki pa po silang tinatago. Tungkol sa negosyo ng pamilya. Mga illegal na transaksyon na sinubukan nilang itago sa loob ng mahabang panahon. At ginagamit nila si Dennis bilang front. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aramae. Kung totoo ito, huwag po kayong magtitiwala kahit kanino. Pero kung gusto niyong makuha ang hustisya ng buo, kailangan niyong hukayin ang mga ito. Nasa lumang bodega po nila sa likod ng kumpanya ang mga dokumento. May isang folder na may label na Omega Project. Hanapin niyo po iyon. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Hindi na po ako makakausap pa. Masyado pong delikado. Pero sana po makatulong ito sa inyo. Para sa lahat ng biktima ng kanilang kapangyarihan. Pagkatapos, pinatay ng tumawag ang linya. Naiwan si Aramae na nakahawak sa telepono, ang kanyang puso ay humahataw ng napakabilis. Ang ulan ay bumubuhos pa rin sa labas. Omega Project. Isang bagong misteryo. Isang bagong laban. Hindi pa pala tapos. Ang tunog ng ulan sa bubong ay nagpapalalim ng katahimikan sa bahay ni Aramae, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay sa bilis ng kidlat. Omega Project. Ang mga salitang iyon, ang tinig na misteryoso, at ang balita tungkol sa illegal na transaksyon ng mga Reyes ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi na siya makatulog ng gabing iyon. Ang kanyang puso ay humahataw sa pagitan ng pagkabigla at matinding pag-asa. Kung totoo ang lahat ng ito, kung may mas malalim pang tinatago ang mga Reyes, mas mapapalakas nito ang kanyang laban. Higit pa sa Lyceum, higit pa sa kanyang dangal. Ito ay tungkol sa tunay na hustisya. Kinaumagahan, agad niyang tinawagan si Loida. Loida, may tumawag sa akin kagabi, panimula ni Aramae, ang kanyang boses ay puno ng excitement at kaba. Isang anonymous call. Tungkol sa mga Reyes. May sinabi siyang Omega Project. Nagkwento siya ng lahat, mula sa pagbabanta ng boses hanggang sa detalyadong pahiwatig tungkol sa lumang bodega at sa folder na dapat nilang hanapin. Napakadelikado nito, Aramae, sabi ni Loida, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Paano kung patibong ito? O paano kung mahuli tayo? Hindi ko alam, Loida, sagot ni Aramae, tumingin sa labas ng bintana. Pero pakiramdam ko, totoo ito. Kailangan nating malaman. Pagod na akong maging api. Panahon na para bayaran nila ang lahat ng kasalanan nila. Agad silang nagtungo kay Attorney Castro, dala ang bagong impormasyon. Tahimik na nakinig ang abogado. Ang kanyang kilay ay nagtaka, ngunit ang kanyang mga mata ay naningkit sa pag-isip. Isang anonymous tip, El Rey de los Reyes, tanong ni Attorney Castro. Mapanganib ito. Kung wala tayong matibay na koneksyon sa loob, mahirap magpatunay. Ngunit kung totoo ito, maaari nitong baligtarin ang lahat. Kaya po ba nating maghanap ng forensic accountant o isang investigador na titingin dito? Tanong ni Aramae. Napaisip si Attorney Castro. Mayroon akong kakilala, isang retiradong hindi agent na ngayon ay pribadong investigador. Si Emer Anton de la Cruz. Siya ay mayroong malawak na karanasan sa mga kaso ng financial fraud. Ibig sabihin, hindi lang ito magiging kaso ng annulment. Maaari itong maging criminal case laban sa kanila. Sa pagbanggit ng criminal case, naramdaman ni Aramae ang isang kaba. Hanggang ngayon, ang kanyang layunin ay ang manalo sa Lyceum at makuha ang kanyang dangal. Ngayon, ang laban ay tila lumalawak, lumalalim, at nagiging mas personal. Ngunit ang galit na naramdaman niya mula sa pagkabunyag ng kanyang personal na sakit sa courtroom ay nagpatatag sa kanyang desisyon. Hindi na ito personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Gusto ko pong malaman ang totoo, attorney, matatag niyang sabi. Kahit anong mangyari. Sa sumunod na mga araw, tahimik na nagsimula ang investigasyon. Si Emer de la Cruz, isang matandang lalaki na may matatalas na mata at isang aura ng kalmado, ay inilatag ang kanyang plano.
Kailangan nating pasukin ang bodega ng walang kalaban-laban. Kailangan natin ng sapat na patunay bago pa nila itago o sunugin ang lahat ng ebidensya. Hindi naging madali. Ang lumang bodega ng kumpanya ng Reyes ay malayo at may seguridad. Ngunit sa tulong ng isang key source ni Emer de la Cruz sa loob ng kumpanya, na malamang ay ang anonymous caller, nagawa nilang makakuha ng mapa ng bodega at ang impormasyon tungkol sa shift ng security. Isang gabi, sa gitna ng kadiliman at katahimikan, sumama si Aramay kay Emer de la Cruz at Loida patungo sa bodega. Ang kanyang puso ay humahataw. Ito ay tulad ng isang SUV mission. Naramdaman niya ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tahimik silang nakapasok. Ang bodega ay puno ng mga alikabok at lumang gamit. Ang mga anino ay sumasayaw sa bawat sulok. Omega Project, bulong ni Emer de la Cruz habang naghahanap sila sa gitna ng libu-libong folder at kahon. Nang makita niya ang isang lumang steel cabinet na nakakandado, nag-sign si Emer de la Cruz. Gamit ang kanyang mga kagamitan, tahimik niyang binuksan ang kabinet. At doon, sa gitna ng mga lumang dokumento, ay may isang makapal na folder, kulay itim, na may nakasulat na Omega Project sa puting label. Kinabahan si Aramay habang hinahawakan ang folder. Ito ang huling piraso ng puzzle. Dinala nila ang folder kay Attorney Castro. Sa loob ng opisina, binuksan nila ang folder. Ang laman nito ay nagpatahimik sa kanilang lahat. Mga detalye ng malawakang financial fraud. Money laundering. Mga transaksyon sa mga offshore accounts. Mga ghost companies. Ang paggamit ng kumpanya ng Reyes bilang front para sa mga illegal na gawain. At ang pinakanakakagulat, ang bawat transaksyon ay may pirma at pag-apruba ni Aling Rosario Reyes. Hindi lang siya nagtatago. Siya ang utak sa likod ng lahat. Si Dennis ay ginagamit lamang bilang tau-tauhan, isang front para sa kanyang mga illegal na transaksyon. Napakagatlabi si Aramay. Hindi siya makapaniwala sa lawak ng kanilang korupsyon. Hindi lang pala personal na kasamaan. Meron ding criminal activities. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang sindikato nila, bulong ni Loida. Ito, De Re de los Reyes, sabi ni Attorney Castro, ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Ito ang magpapabagsak sa kanila ng tuluyan. Hindi lang sila mawawalan ng negosyo at pera. Maaari silang makulong. Ang salitang kulong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang unang layunin ay ang paghihiganti. Ang sirain ang pangalan ni Dennis at Bianca. Ang makuha ang kanyang lyceum at pera. Ngayon, ang pagkakataon ay nasa kanyang kamay para tapusin ang lahat ng ito sa isang mas matinding paraan. Pero ang tanong ay, handa ba siyang itulak ito hanggang sa dulo? Handa ba siyang makita ang pamilyang ito, na dating bahagi ng buhay niya, na nakakulong? Hindi lang si Dennis, kundi pati si Aling Rosario, ang matandang babae na kahit kailan ay hindi siya tinanggap. Naramdaman niya ang isang labanan sa kanyang kalooban. Ang galit ay naroon pa rin. Ang pagnanais para sa katarungan ay malakas. Ngunit ang ideya ng pagkakakulong ng isang tao, kahit na sila ay may kasalanan, ay nagdulot ng isang bahagyang pag-aalangan. Ito ba ang gusto ko? Ang makita silang ganap na masira? O ang makuha ko lang ang kapayapaan para sa sarili ko at sa nawala kong anak? Ngunit ang alaala ng pagkapahiya niya sa courtroom, ang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pagiging baog, ang pagtatago ng kanyang nawalang anak, ang lahat ng iyon ay nagpatatag sa kanyang loob. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Para sa kanya. Para sa lahat ng biktima ng kapangyarihan ng mga Reyes. Attorney, sabi ni Aramay, ang kanyang tinig ay matatag. Ituloy po natin. Gawin po natin ang lahat para makuha ang hustisya. Ngumiti si Attorney Castro. Masusunod, Linra de los Reyes. Sa sumunod na araw, ang buong bayan ay nagulantang sa isang balita na kumalat ng napakabilis. Hindi lang ito tungkol sa kaso ng lyceum ni Aramay. Isang formal na subpoena ang inilabas. Hindi lang para kay Dennis Reyes. Para din kay Aling Rosario Reyes. Ang akusasyon, malawakang financial fraud at money laundering na may mga patunay na nakuha mula sa isang confidential source. Ang balita ay umabot sa mga Reyes. Sa mansyon nila, narinig ni Aramay mula sa mga news reports ang gulat na reaksyon ni Aling Rosario. Ano, sigaw ni Aling Rosario, ang kanyang tinig ay puno ng matinding pagkabigla at pagkataranta. Hindi ito maaari. Paano nila nalaman?
Sino ang nagbunyag? Ang kanyang mukha ay halatang gulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang dating matatag na reyna ay unti-unting lumilitaw ang kanyang kahinaan. Ito ang simula ng pagbagsak ng kanyang kaharian. Ang hangin sa loob ng courtroom ay mabigat, halos hindi humihinga ang lahat. Bawat hininga ni Aramay ay tila isang matalim na simoy ng hangin. Nakaupo siya sa kanyang upuan, sa tabi ni Attorney Castro at Loida. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa kabilang panig, kung saan naroon si Dennis, si Bianca, at si Aling Rosario Reyes. Ang mukha ni Aling Rosario ay puno ng galit at pagkasuklam, habang si Dennis ay halatang kinakabahan. Si Bianca naman ay nakayuko, pilit tinatago ang kanyang mukha sa mga tingin ng tao. Ito na ang huling araw. Ang araw ng hatol. Nagsimula ang pagdinig. Isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Aramay, ngunit ngayon, ito ay may halong matinding determinasyon. Ito ang huling paghaharap. Ang pagkakataon para sa kanya na makuha ang lahat ng nararapat sa kanya. Your Honor, panimula ni Attorney Castro, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng otoridad. Ang aming panig ay narito upang patunayan ang hindi lang pagtataksil ng akusado, si Emer Dennis Reyes, kundi pati na rin ang malawakang financial fraud na kinasasangkutan niya at ng kanyang ina, si Elrea Aling Rosario Reyes, at ang walang-awang paninira sa aking kliyente, si Elrea Aramay de los Reyes. Sinimula ni Attorney Castro ang kanyang presentasyon. Una, inilabas niya ang video ng pagtataksil ni Dennis at Bianca. Ang video na minsan ay sumira kay Aramay, ngunit ngayon ay naging kanyang pinakamalakas na patunay. Ang mga bisita sa courtroom ay nagsimulang magbulungan. Sunod na ipinakita ni Attorney Castro ang mga dokumentong nakuha nila mula sa notebook ni Dennis, ang mga gastos para kay Bianca, ang mga paglipat ng pondo sa mga hindi kilalang account. Pagkatapos, ang mga nakakagulat na natuklasan mula sa Omega Project folder, ang mga resibo ng money laundering, ang mga transaksyon sa mga offshore accounts, at ang mga ghost companies na ginamit ng mga Reyes. Naglabas ng buntong hininga si Aling Rosario, halatang hindi makapaniwala sa lawak ng mga ebidensya. Si Dennis ay halos mawala ng kulay. Your Honor, sabi ni Attorney Castro, ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na si Elrea Aling Rosario Reyes, sa tulong ng kanyang anak na si Emer Dennis Reyes, ay gumagamit ng kanilang negosyo bilang front para sa mga iligal na gawain. Sila po ay lumalabag sa batas sa pananalapi. Ang susunod na bahagi ang pinakamasakit para kay Aramay, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. At ngayon, Your Honor, patuloy ni Attorney Castro, nais po naming ibigay ang pagkakataon kay Emrea Aramay de los Reyes na magbigay ng kanyang pahayag, upang linawin ang lahat ng paninira at kasinungalingan na ibinato sa kanya. Dahan-dahan tumayo si Aramay. Ang kanyang mga binti ay tila nanginginig, ngunit sa kanyang kalooban, matatag siya. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Lumakad siya patungo sa testigo stand. Tiningnan niya si Dennis, ang kanyang dating asawa, ang lalaking minsan niyang pinakamamahal. Wala na siyang nararamdamang pag-ibig, kundi isang malalim na pagkabigo at galit. Your Honor, nagsimula si Aramay, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may pighati. Nagpakasal po ako kay Dennis Reyes dahil minahal ko po siya. Pinagkatiwalaan ko po siya ng buong puso. At ibinigay ko po ang aking sarili sa aming pamilya. Huminga siya ng malalim, nagtipon ng lakas. Pero lahat po ng iyon ay sinira niya. Hindi lang po sa pagtataksil, kundi sa paggamit ng aming pera para sa kanyang kalandian at sa mga iligal na gawain. Nakita niya ang paglihis ng tingin ni Dennis. At hindi lang po iyon, Your Honor, patuloy ni Aramay, ang kanyang tinig ay tumaas, puno ng emosyon. Para po sirain ang aking reputasyon, pinalabas po nilang ako ay baog. Ginawa po nilang biro ang aking pinakamalalim na pighati. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pilit niyang pinigilan ang luha, ngunit ang kanyang boses ay naging mas malungkot. Maraming taon na po ang nakalipas, Your Honor. Nagbuntis po ako sa anak namin ni Dennis. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Isang pangarap po ang mawalan ng anak. At masakit po ang mawalan ng anak dahil sa kapabayaan ng inyong asawa. Dahil sa pagiging abala niya. Dahil sa pagiging walang pakialam niya. At dahil sa matinding stress na dulot ng kanyang ina. Tinignan ni Aramay si Aling Rosario na ngayon ay halos hindi na makahinga sa galit at pagkabigla. Nawala po ang anak ko, Your Honor. At sa loob ng maraming taon, kinimkim ko po ang sakit na yon.
Ang pag-asa na sana ay naintindihan ako ni Dennis. Ang pag-asa na sana ay naging mas matatag ako. Pero ngayon, Your Honor, matapos ang lahat ng ito, nalaman ko po na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtatago ng sakit, kundi sa pagharap sa katotohanan. At sa paglaban para sa katarungan. Para sa sarili ko. At para sa anak ko. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay na kumuyom ng mahigpit. Ang mga Reyes po, Your Honor, ay hindi lang sumira sa akin. Sinira po nila ang maraming tao. At oras na po para pagbayaran nila ang lahat ng kasalanan nila. Matapos ang pahayag ni Aramay, bumalot ang katahimikan sa courtroom. Maraming mata ang puno ng luha. Ang ilan ay tumitingin kay Aramay ng may paghanga. Ang hukom ay bumuntong hininga. Matapos ang ilang sandali ng pagninilay, hinampas niya ang kanyang gavel. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang lahat ng panigdi. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na bumabayo sa mga puso ng mga nakikinig. Ang korte ay nagbigay ng desisyon. Sa kaso ng Lyceum, ang petisyon ni Elrea Aramay de los Reyes ay pinagbigyan. Ang inyong kasal kay Emer Dennis Reyes ay formal na tinatanggal. Bukod dito, iginagawad sa inyo ang makatarungang bahagi ng inyong conjugal properties, pati na rin ang mga ari-ariang ginamit ni Reyes nang walang pahintulot ninyo. Naramdaman ni Aramay ang isang pagluwag sa kanyang dibdib. Isang malaking buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Para naman po sa mga akusasyon ng financial fraud at money laundering ni. Patuloy ng hukom. Batay sa mga ebidensyang iniharap, lalo na ang mga dokumento mula sa Omega Project, ang korte ay nagpasya na mayroong matibay na batayan para sa mga akusasyong ito. Dahil dito, sabi ng hukom, tumingin kay Dennis at Aling Rosario. Ipinapaubaya po ang kasong ito sa kinaukulan para sa kaukulang criminal investigation at prosecution. Si Emer Dennis Reyes at Enrea Aling Rosario Reyes ay isa sa ilalim sa masusing investigasyon para sa kanilang pagkakasangkot sa mga iligal na transaksyon. Napakagitla si Dennis. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Hindi siya makapagsalita. Si Bianca Corpus, na nasa bench ng publiko, ay napatakip sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit si Aling Rosario Reyes, ang kanyang mukha ay nagulantang. Mula sa kanyang upuan, nagpumiglas siya. Hindi. Hindi ito maaari. Pinaglalaruan niyo lang kami. Ang mga Reyes ay hindi kailanman mapapahiya ng ganito. Pinakalma siya ng kanyang abogado at ng mga bodyguard. Ang desisyon ng korte ay pinal, huling sabi ng hukom. Ang courtroom ay nabalot sa kaguluhan. Narinig ni Aramay ang mga tawag ng tagumpay mula sa kanyang mga taga-suporta. Ang mga flash ng kamera ay tuloy-tuloy. Inalalayan siya ni Loida palabas ng courtroom. Panalo tayo, Aramay, bulong ni Loida, niyakap siya ng mahigpit. Ngumiti si Aramay. Panalo nga sila. Paglabas niya ng gusali ng korte, sinalubong siya ng nagkakagulong media. Ang kanyang larawan ay kinuha ng mga photographer. Ang kanyang pangalan ay sumisigaw sa mga headline ng mga pahayagan. Ngayon, siya na ang bida. Ang simbolo ng pagbangon. Elrea de los Reyes, ano po ang nararamdaman nyo? Nakuha nyo na po ang hustisya. Ano po ang susunod na plano nyo? Tiningnan niya ang mga reporters. Hindi niya ginamit ang kanyang oras para saktan palalo ang mga Reyes. Simple lang ang kanyang sagot. Gusto ko lang po ng kapayapaan, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahinahon. At gusto ko pong magsimula ulit. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pagod, ngunit may kasamang pag-asa. Iniwan niya ang courthouse, ang mga ingay ng media ay unti-unting lumalayo. Dumiretso sila ni Loida sa kanyang lumang bahay. Ang bahay na ito, na minsan ay puno ng masayang alaala, ay ngayon ay puno ng sakit at pagtataksil. Tahimik siyang pumasok sa loob. Ang mga pader ay tila mayroong mga kwento na ikinikimkim. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang kwarto nila ni Dennis, ang sala kung saan sila nagtawanan, ang hardin kung saan niya inalagaan ang kanyang mga halaman. Napakaupo siya sa sala, sa lumang sofa. Ang katahimikan ay bumalot sa kanya. Nanalo siya. Nakuha niya ang Lyceum. Nakuha niya ang kanyang bahagi ng ari-arian. Ang mga Reyes ay nabayaran ang kanilang kasalanan at haharap pa sa mas malaking problema. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang pa rin? Ang panalo sa korte ay nagbigay ng katarungan. Ngunit ang kapayapaan sa kanyang puso.
Ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Hindi ito matatamo sa loob ng isang courtroom. Ang kanyang mata ay dumapo sa isang larawan nilang mag-asawa, nakadisplay pa rin sa mesa. Ngumiti sila noon, puno ng pag-asa. Napansin niya ang alikabok sa frame. Hindi pa pala tapos, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang larawan. Ang pagkabigla, ang galit, ang pagnanais para sa hustisya, lahat ay nakamit. Ngunit ang tunay na kapayapaan. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili. Ang pagiging malaya sa kanyang nakaraan. Ito ay isang bagong laban. Isang laban na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Sa loob ng kanyang sariling puso. Ang tunay na pagpapagaling ay ngayon palang magsisimula. Ang tunog ng susi na umikot sa kandado ay nagdala ng kakaibang katahimikan. Walang sinuman ang naghihintay kay Aramay sa bahay, at ang bawat sulok ay parang bumubulong ng mga alaala. Nanalo siya sa korte. Napawalang saysay ang kanyang kasal kay Dennis. Nakuha niya ang kanyang bahagi ng mga ari-arian. Ang pamilya Reyes ay humaharap sa mas matinding problema sa batas. Pero bakit pakiramdam niya ay may bigat pa rin sa kanyang dibdib? Naglakad si Aramay sa sala. Ang mga furniture ay naroon pa rin, ang bawat isa ay mayroong kwento. Ang sofa kung saan sila nanonood ng pelikula ni Dennis. Ang dining table kung saan sila kumakain. Ang larawan nilang mag-asawa, nakadisplay pa rin sa ibabaw ng fireplace, ay puno na ng alikabok. Inabot niya ang larawan. Pinunasan niya ang alikabok sa baso. Ang mga ngiti nilang dalawa ay tila nagpapahiwatig ng isang masayang nakaraan na hindi na kailanman babalik. Wala na, bulong niya sa sarili. Tapos na. Pero hindi pa tapos. Ang sakit, ang galit, ang pighati ng nawalang anak, lahat ng ito ay naroon pa rin, nakabaon sa pinakasulok ng kanyang puso. Ang pagtatagumpay sa korte ay nagbigay sa kanya ng katarungan, ngunit hindi pa rin kapayapaan. Naramdaman niya ang matinding pagod. Ang pagod sa laban, ang pagod sa mga alaala, ang pagod sa pagiging malakas. Kailangan niya ng isang bagong simula. Isang tunay na bagong simula. Makalipas ang ilang araw, kinuha ni Aramay ang litrato nilang mag-asawa at inilagay sa isang kahon kasama ang iba pang mga gamit ni Dennis. Oras na para mag-move on, oras na para palayain ang kanyang sarili mula sa kulungan ng nakaraan. Ibebenta ko ang bahay, Loida, sabi niya sa kanyang kaibigan, isang hapon habang nagkakape sila. Hindi ko na kayang manirahan dito. Bawat sulok may alaala. Maganda man o masakit, kailangan ko nang bumitaw. Nag-aalala si Loida. Sigurado ka ba, Aramay? Ito ang bahay niyong mag-asawa. Kaya nga, sagot ni Aramay, ngumiti ng mapait. Hindi na ito ang aking tahanan. Hindi na ito ang aking santuwaryo. Puno na ito ng sakit. Sa loob ng sumunod na linggo, naglakad-lakad si Aramay sa bawat silid ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa bawat detalye, nag-alaala. Ang mga haplos ng pag-ibig. Ang mga tawanan. Ang mga bulong ng pag-asa. Ngunit kasama rin ang mga lihim, ang mga pagtataksil, ang mga luha. Sa huling araw bago isara ang deal, umupo siya sa sahig ng sala, na ngayon ay halos walang laman na. Walang kagamitan. Walang palamuti. Ang mga pader ay tila humihinga ng kalungkutan. Napakasakit. Ang bahay na ito ay hindi lang mga pader at kisam. Ito ay isang repository ng kanyang buhay. Ang kanyang pag-asa. Ang kanyang mga pangarap. Paalam, bulong niya. Hindi lang sa bahay, kundi sa isang bahagi ng kanyang sarili na nanirahan dito. Paalam sa sakit. Paalam sa nakaraan. Ibinigay niya ang susi sa bagong may-ari, at sa pagtalikod niya, naramdaman niya ang isang bigat na nabitiwan mula sa kanyang mga balikat. Hindi pa ito lubos na kapayapaan, ngunit isang hakbang ito patungo doon. Lumipat si Aramay sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan, malayo sa poblasyon San Isidro. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan siya ay makakabuo ng isang bagong buhay ng walang anino ng nakaraan. Doon, nagsimula ang kanyang tunay na paglalakbay sa pagpapagaling. Sa payo ni Loida at ni Attorney Castro, nagsimula siyang mag-therapy. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinayagan niyang magsalita ang kanyang sarili, ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga takot. Nahihirapan po akong magpatawad, sabi niya sa kanyang therapist, si E. Reyes, walang kaugnayan sa pamilya Reyes, isang babaeng may malumanay na tinig at nakakaintinding mga mata. Lalo na po ang sarili ko.
Pakiramdam ko may kasalanan din ako. Bakit hindi ko nakita ang mga babala? Bakit ko hinayaan? Aramay, sabi ni Reyes, ang pagpapatawad sa sarili ay ang pinakamahirap na laban. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng iba sa'yo. Walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari. Ang pag-ibig ay bumubulag. Ang mahalaga ay ang ginawa mo matapos mong malaman ang totoo. Ipinaglaban mo ang sarili mo. Iyan ang lakas. Sa bawat session, unti-unting lumuluwag ang buhol sa kanyang puso. Nagsimula siyang intindihin ang sarili niya, ang kanyang mga kahinaan, at lalo na, ang kanyang mga kalakasan. Nagsimula siyang maghanap ng bagong libangan. Noon, bago niya nakilala si Dennis, mahilig siyang magpinta ng mga landscape. Ngayon, muli niyang kinuha ang brushes at paints. Ang bawat haplos ng brush sa canvas ay parang isang pagpapahayag ng kanyang kaluluwa. Ang bawat kulay ay nagdadala ng bagong pag-asa. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niya lang ang kanyang sarili na maramdaman ang bawat emosyon. Ang lungkot. Ang galit. Ang pag-asa. Ang kapayapaan. Nagsimula rin siyang magtrabaho sa isang maliit na art gallery, hindi para sa pera, kundi para makabalik sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, sa sining. Ito ang kanyang paraan para muling tuklasin ang sarili niya. Makalipas ang ilang buwan, habang naglalakad siya sa isang busy street, bigla siyang natigilan. Nakita niya si Dennis. Mula sa malayo, parang hindi niya ito kilala. Payat. Magulo ang buhok. Ang kanyang dating matikas na tindig ay napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Naglalakad siya mag-isa, nakayuko, tila nagtatago sa mundo. Hindi na ang dating Dennis Reyes na mayabang at may tiwala sa sarili. Ang kanyang kumpanya ay tuluyang bumagsak matapos ang iskandalo sa financial fraud. Si Aling Rosario ay humaharap sa matinding kaso sa batas at nawala ang lahat ng kanyang impluwensya at kayamanan. Ang dating makapangyarihang pamilya Reyes ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanilang dating sarili. Narinig din niya na si Bianca ay tuluyan nang nawala sa poblasyon San Isidro, hindi na makita o marinig. Ang kanyang ambisyon ay nagdulot ng kanyang pagbagsak. Tinitigan ni Aramay si Dennis. Walang galit. Walang paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang malalim na awa. Isang kalungkutan para sa isang tao na sinira ang sarili niya at sinira ang buhay ng marami dahil sa kanyang pagiging makasarili at kawalang hiyaan. Ang kapaitan sa kanyang puso ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na pagpapalaya. Hindi na siya nakatali sa galit. Hindi na siya nabubuhay sa nakaraan. Ang nakita niyang pagbagsak ni Dennis ay hindi na nagbigay ng kasiyahan sa kanya, kundi isang patunay na ang katarungan ay nananaig sa paraan na hindi niya kailangang hawakan ang espada. Sa pagtalikod niya kay Dennis, naramdaman niya ang isang bagong kalayaan. Ito na ang tunay na simula. Ang kapayapaan na hinahanap niya ay hindi sa pagbagsak ng iba, kundi sa kanyang sariling pagbangon. Isang araw, habang nagpipinta siya sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng isang email. Mula sa isang organisasyon ng kababaihan na nakikipaglaban para sa karapatan ng mga biktima ng pang-aabuso. Ang email ay isang imbitasyon. Gusto nilang maging speaker si Aramay sa kanilang taunang convention. Gusto nilang ibahagi niya ang kanyang kwento. Ang kanyang paglalakbay mula sa sakit patungo sa lakas. Nanlaki ang mga mata ni Aramay. Muling magsalita sa harap ng maraming tao. Muling ipaalala ang lahat ng sakit. Ang ideya ay nagdulot ng isang matinding kaba. Ito ang kanyang pinakamalaking takot, ang muling harapin ang mga anino ng nakaraan. Ngunit may iba pang pakiramdam. Isang pakiramdam ng layunin. Hindi na ito tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa iba. Ang kanyang kwento ay hindi na lang sa kanya. Ito ay kwento ng maraming kababaihan na tahimik na nagdurusa. Huminto siya sa pagpinta. Tiningnan niya ang blankong canvas sa harap niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang reflection sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang dating Aramay, ang inosente, ang madaling masaktan, ang bulag sa pag-ibig. Siya ngayon ay isang babaeng may mga sugat, ngunit may mga kalakasan din, isang babaeng handang gamitin ang kanyang boses hindi para maghiganti, kundi para magbigay inspirasyon. Ang kanyang puso ay humataw. Ito ay isang bagong laban. Isang laban na hindi sa korte, kundi sa mga puso at isip ng mga tao. Isang laban para sa pag-asa. Ang email ay nanatiling bukas sa kanyang laptop screen. Isang imbitasyon na maging speaker.
Ang organisasyon ng kababaihan ay naghihintay ng kanyang tugon. Ang ideya ay nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Aramay. Muling magsalita. Muling ibahagi ang kanyang pinakamalalim na sugat sa harap ng maraming tao. Hindi ba sapat na ang lahat ng pagdurusa niya sa courtroom? Napakasakit. Napakabigat. Ngunit kasabay ng kaba, mayroong isang kakaibang pagtawag. Isang tinig na bumubulong na hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iba. Sa lahat ng kababaihan na tahimik na nagdurusa. Ang kanyang kwento, kahit masakit, ay maaaring maging liwanag sa kadiliman ng iba. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang kanyang reflection sa salamin. Ang babaeng naroon ay may mga pilat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Mayroon itong kinang ng lakas. Kaya ko to. Kinabukasan, tinanggap niya ang imbitasyon. Sa loob ng sumunod na linggo, inihanda niya ang kanyang isip at damdamin. Kasama si Loida, sinanay niya ang kanyang pagbigkas. Si Reyes, ang kanyang therapist, ay nagbigay din ng suporta. Hindi ka nag-isa, Aramay, sabi ni Reyes. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ang iyong katotohanan. At ang iyong tapang. Ang araw ng convention ay dumating. Ang auditorium ay puno ng mga kababaihan. May mga matatanda, may mga bata. May mga mukhang nagdurusa, may mga mukhang puno ng pag-asa. Ang ingay ng bulungan ay pumuno sa silid. Nasa backstage si Aramay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay humahataw na parang drum. Ang mga ilaw sa harapan ay nakakasilaw. Enea Aramay de los Reyes, narinig niya ang host na nagpakilala sa kanya. Ang babaeng nagpakita ng tunay na lakas sa harap ng matinding pagtataksil at paninira. Siya po ang ating inspirasyon. Dahan-dahan, humakbang si Aramay palabas. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Naramdaman niya ang init ng ilaw. Ang kanyang lalamunan ay tila batuyo. Tumayo siya sa gitna ng stage, huminga ng malalim. Hinawakan niya ang mikropono. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito po ako ngayon, hindi para pag-usapan ang sakit na naranasan ko, kundi para pag-usapan ang lakas na nahanap ko matapos ang sakit na yon. Narinig niya ang katahimikan. Lahat ay nakikinig. At doon, nagsimula siyang magkwento. Hindi niya nainisa-isa ang bawat masakit na detalye. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang damdamin, ang kanyang paglalakbay. Napakasakit po ng pagtataksil, sabi niya. Lalo na kung ito ay nagmula sa taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo. Naramdaman ko po ang pagkapahiya, ang galit, ang pag-aalinlangan sa sarili. Naramdaman ko po na nawalan ako ng boses. Na para akong nahubaran sa harap ng lahat. Lalo na nang gamitin nila ang aking pinakamalalim na pighati, ang pagkawala ng aking anak, laban sa akin. Doon, huminto siya, at marami sa mga kababaihan sa audience ang napapahawak sa kanilang dibdib, ang ilan ay lumuluha. Naramdaman nila ang kanyang sakit. Pero sa gitna po ng lahat ng iyon, may isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa aking isip, ito na ba ang katapusan? Tumingin siya sa mga mukha ng kababaihan. At ang sagot ko po sa sarili ko ay hindi. Lumakas ang kanyang boses, puno ng kapangyarihan. Hindi po ang katapusan. Kundi ang simula. Ang simula ng pagtuklas sa aking sarili. Sa aking lakas. Sa aking halaga. Hindi po ang paghihiganti ang nagbigay sa akin ng kapayapaan, patuloy niya, kundi ang pagpapatawad. Hindi sa mga gumawa sa akin ng masama, kundi sa aking sarili. Ang pagpapatawad sa aking sarili sa pagiging bulag, sa pagiging mahina, sa pagiging biktima. At ang pagtanggap na ang lahat ng iyon ay bahagi ng aking paglalakbay. Bahagi ng naging ako ngayon. Ang lakas po ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kadaling masaktan, kundi sa kung gaano siya kabilis makabangon matapos ang pagbagsak. Sa kakayahan niyang hawakan ang kanyang sakit at gawin itong inspirasyon. Sa kakayahan niyang tumayo at labanan ang lahat para sa kanyang sarili at para sa mga taong hindi makalaban. Nagtapos siya sa isang simpleng mensahe. Mahalaga ka. Ang iyong tinig ay mahalaga. Ang iyong kwento ay mahalaga. Huwag kang matakot. Lumaban ka. At sa huli mananalo ka. Dahil ikaw ay malakas. Ikaw ay may halaga. At ikaw ay sapat. Napakatahimik ng auditorium.
Pagkatapos, isang babae ang pumalakpak. Pagkatapos, dalawa. Pagkatapos, ang buong auditorium ay napuno ng malakas na palakpakan at hiyawan. Tumayo ang lahat. May mga kababaihan na lumuha. May mga ngumiti. Pagkatapos ng kanyang talumpati, maraming kababaihan ang lumapit sa kanya. Niyakap nila siya. Ang ilan ay nagkwento ng sarili nilang karanasan. Salamat po, Ina Aramay, sabi ng isang babae, umiiyak. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas. Ngayon po, lalaban na rin ako. Niyakap ni Aramay ang babae. Ang kanyang puso ay napuno ng init. Ito ang kapayapaan na hinahanap niya. Hindi sa pagpapahiya ng iba, kundi sa pagbibigay ng pag-asa sa kanila. Mula noon, mas lalo pang naging aktibo si Aramay sa mga advokasya para sa kababaihan. Siya ay naging isang speaker sa iba't ibang events, isang mentor sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso, at isang inspirasyon sa kanyang komunidad. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang kanyang paglaki. Ang kanyang mga sugat ay hindi na sumasakit. Naging bahagi na ito ng kanyang pagkakakilanlan. Isang gabi, habang nanonood siya ng balita, lumabas sa niya ang tungkol sa pamilya Reyes. Si Aling Rosario Reyes ay lumabas ng korte, ang kanyang mukha ay matanda na at pagod, may nakasabit na kadena sa kanyang kamay. Ang kanyang dating makapangyarihang tindig ay nawala. Ang kanyang mga mata ay walang kinang, tila sumuko na sa kanyang kapalaran. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng nalugi, at ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang bayaran ang mga biktima ng kanyang financial fraud. Si Dennis Reyes naman ay nasa loob ng bilangguan. Hindi siya nakuna ng kamera, ngunit ang balita ay nagsabing sumailalim siya sa matinding depresyon at hinaharap ang matinding pagkakakulong. Ang kanyang mga bisita ay ilan lamang, at ang kanyang dating pamilya ay halos tinalikuran na rin siya. At si Bianca Corpus. Ang kanyang pangalan ay hindi na binanggit. Ganap siyang nawala, tila hindi na kailanman nagpakita sa publiko. Ang kanyang kinabukasan, na dati ay puno ng ambisyon, ay natuldukan. Walang pagdiriwang si Aramay sa kanyang nakita. Walang galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pagpapalaya. Hindi na siya nakatali sa kanila. Ang kanilang kapalaran ay hindi na niya problema. Isang gabing tahimik, habang nag-iisa si Aramay sa kanyang apartment, nagbabasa ng libro, may kumatok sa kanyang pintuan. Nag-aalangan siyang bumangon. Sino kaya ito? Bihira na may dumadalaw sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita. Ngunit sa kanyang paanan, mayroong isang magandang basket ng mga bulaklak, iba't ibang uri ng rosas at daisies, na may kasamang maliit na sobre. Kinabahan siya. Kinuha niya ang basket at ang sobre. Sa loob ng sobre ay may isang maliit na card, na nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Para sa isang babaeng nagbigay ng liwanag at inspirasyon sa maraming tao. Hindi mo ako kilala, pero matagal na kitang hinahangaan. Sana ay matagpuan mo ang lahat ng kapayapaan at kaligayahan na nararapat sa iyo. Ang iyong kwento ay isang himala. Walang pangalan. Walang anumang pagkakakilanlan. Napangiti si Aramay. Hindi siya nag-iisa. Ang kanyang kwento ay nakarating sa mga puso ng iba. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang tao ang nakakakita sa kanyang halaga, sa kanyang lakas, sa kanyang kabutihan. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Ngunit ang mga bulaklak ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na ang kanyang buhay, na minsan ay puno ng kadiliman, ay muling magbubukas sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-ibig, hindi na bunga ng sakit, kundi bunga ng kalayaan at tunay na kapayapaan. Ang umaga ay sumikat ng mayroong kakaibang kinang. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa kurtina ni Aramay, nagbigay ng isang mainit na yakap sa kanyang mukha. Gumising siya ng may ngiti. Hindi na siya nakatulog ng maayos kagabi. Ang mga bulaklak na natanggap niya ay nakadisplay sa kanyang maliit na lamesa, nagbibigay ng matamis na halimuyak sa kanyang apartment. Sino kaya ang nagpadala? Walang pangalan. Ngunit ang mensahe ay malinaw, isang pagkilala sa kanyang lakas. Bumangon siya. Ngayon, iba na ang pakiramdam niya sa bawat paggalaw. Walang pagmamadali, walang takot, walang bigat. Mayroon na lang kapayapaan. Nagluto siya ng simpleng almusal. Kape, pandesal, at itlog. Umupo siya sa kanyang maliit na balkonahe, pinagmamasdan ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay presko.
Ang tunog ng buhay sa kabilang kalsada ay hindi na nakakabulabog, kundi nakakapagbigay ng pakiramdam ng pagiging konektado. Salamat, buhay, bulong niya. Ang panalo sa korte ay isang malaking hakbang. Ang pagbagsak ng mga Reyes ay isang patunay na may katarungan. Ang kanyang pagiging speaker ay nagbigay ng layunin. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay nahanap niya sa loob, sa pagpapatawad sa kanyang sarili, at sa pagtanggap sa lahat ng nangyari bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Hapon nang magkita sila ni Loida sa isang maliit na coffee shop. Ang kanilang mga ngiti ay magkapareho. Kamusta, Lyra inspirational speaker, biro ni Loida habang nag-order sila ng kanilang kape. Natawa si Aramay. Ayos lang. Medyo nakakapagod pero masaya. Kita mo na, sabi ni Loida, tumingin sa kanya ng may paghanga. Dati, takot ka sa sarili mong anino. Ngayon, nagbibigay ka na ng ilaw sa iba. Salamat sa iyo, Loida, sabi ni Aramay, kinuha ang kamay ng kaibigan. Kung wala ka, hindi ko ito kinaya. Baliw, ngumiti si Loida. Lakas mo talaga. At nakita ko rin ang mga balita tungkol sa mga Reyes. Grabe. Walang natira sa kanila. Sagot ni Aramay, umiinom ng kape. Napakabigat. Pero wala na akong nararamdamang galit. Awa na lang. Nagtaka si Loida. Awa? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo. Aramay nodded. Nalaman ko na ang paghihiganti ay hindi kailanman magbibigay ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagmumula sa pagpapalaya ng sarili mo mula sa galit. Hindi sila nagbayad para sa akin. Nagbayad sila dahil sa kanilang sariling kasamaan. At iyon ang katarungan. Wow, Aramay, sabi ni Loida, puno ng paghanga. Ang lalim mo na. Ngumiti si Aramay. Marami na akong natutunan, Loida. Isang linggo pagkatapos noon, habang nagbabantay si Aramay sa art gallery kung saan siya nagtatrabaho part-time, may pumasok na isang lalaki. Matangkad, malinis ang pananamit at may matamis na ngiti. Pamilyar ang kanyang mga mata. Magandang araw, bati ng lalaki, tumingin sa isang painting. Napakaganda ng mga gawa ninyo dito. Salamat po, sagot ni Aramay. May maitutulong po ba ako? Actually, sabi ng lalaki, humarap sa kanya. Ako nga pala si Leo. Leo Martinez. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aramay. Leo. Ito ba ang nagpadala ng mga bulaklak? Ang sulat kamay sa card ay mukhang sa kanya. Aramay de los Reyes po, sabi niya, inabot ang kamay. Alam ko po, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay naging mas malambing. Narinig ko po ang inyong talumpati sa convention. At ang inyong kwento. Napaka-inspirasyon niyo po. Nahihiya si Aramay. Salamat po. At sa totoo lang, sabi ni Leo, ako po ang nagpadala ng mga bulaklak sa inyo. Humahanga po talaga ako sa inyong lakas. At sa inyong pagmamahal sa sining. Ngumiti si Aramay. Hindi siya nagulat. May pakiramdam na siya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Hindi tungkol sa nakaraan ni Aramay, kundi tungkol sa sining, sa buhay, sa mga pangarap. Nalaman niyang si Leo ay isang arkitekto at mahilig din sa art, mayroon silang pagkakatulad. Walang pagmamadali. Walang pressure. Ang usapan ay natural, magaan at puno ng respeto. Nang paalis na si Leo, kumuha siya ng isang calling card. Sana po ay magkita pa tayo ulit, na Aramay. Sana nga po, Aramay answered with a genuine smile. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang shift sa gallery, umuwi si Aramay sa kanyang apartment. Tahimik. Walang naghihintay sa kanya. Ngunit hindi na siya nakakaramdam ng kalungkutan o pag-iisa. Lumakad siya patungo sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang mga pilat sa kanyang kaluluwa. Ang mga sugat ng pagtataksil ng pagkawala ng paninira. Ngunit nakita rin niya ang lakas. Ang karunungan. Ang kapayapaan. Hindi na siya ang dating Aramay. Hindi na siya ang babaeng nagpapakasal para magkaroon ng seguridad. Hindi na siya ang babaeng nabubuhay para sa iba. Ngayon, siya ay si Aramay. Isang Aramay na natutong magpatawad. Isang Aramay na natutong lumaban para sa kanyang sarili. Isang Aramay na natutong mahalin ang kanyang sarili ng buong buo. Ang kanyang pagmamahal ay nagsimula sa kanyang sarili. Ang kanyang kapayapaan ay nanggaling sa loob.
Ang kanyang halaga ay hindi na nakadepende sa pagmamahal ng iba o sa posisyon sa lipunan. Hawak niya ang kanyang puso. Ito ay buo na ulit. Mas matibay. Mas may alam. Mas malaya. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon. Sa pagpapagaling. Sa pagtuklas ng tunay na pagmamahal, ang pagmamahal sa sarili. Handa na siya sa lahat ng darating. Sa mga bagong pangarap. Sa mga bagong koneksyon. Sa isang bagong buhay. Salamat, buhay, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Handa na ako sa lahat ng darating. Ang ngiti niya ay kumikinang, nagpapakita ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at walang hanggang kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ni Aramay, isang kwento ng pagbangon at paghahanap ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa kwento ni Aramay. Bilang inyong manunulat, malalim po ang naging epekto sa akin ng pagbuo ng bawat kabanata. Naging bahagi ako ng kanyang pighati, ng kanyang galit, at higit sa lahat, ng kanyang pagbangon. Nakita ko ang pagbabago niya mula sa isang babaeng nasaktan tungo sa isang simbolo ng lakas at pag-asa. Sana po ay naramdaman niyo ang bawat emosyon na nais naming iparating. Higit sa lahat, naway nagbigay inspirasyon ang kanyang paglalakbay. Na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamahalaga. Na ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay ang susi sa tunay na kalayaan. At na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, laging may pag-asa at bagong simula na naghihintay. Napakasarap po malaman na naging bahagi kayo ng aming mundo. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga naramdaman. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwento ni Aramay? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento. Naway magsilbing ilaw ang kanyang kwento sa inyong mga puso. Bawat tibok,